araw po sa inyong lahat. Kami nga po pala ang batch sa pangkat 2 na kung saan magtatalakay po tungkol sa pagsulat ng ulo ng balita, mga uri ng ulo ng balita, uri ng ulo ng balita ayon sa estilo, mga uri ng ulo ng balita ayon sa anyo, mga tuntuning tradisyonal sa pagsulat po ng ulo ng balita, at mga tuntunin sa paggamit po ng bantas. Ngayon, ating simulan po sa pagtatalakay tungkol sa pagsulat ng ulo ng balita. So, ano nga ba ang ulo ng balita? Upang maunawaan po, narito po ang katuturan ng ulo ng balita. Ayon dito, ang ulo ng balita ay ang pamagat ng isang balita na nagtataglay ng lalong malaking titik kaysa teksto o katawan nito. So, ang ibig sabihin po nito, kapag po sinabi nating ulo ng balita, ito po ay tumutukoy sa pamagat ng isang balita na kung saan ito po ay makikita o nakikita sa itaas po ng pahina ng balita. Ito po ay unang binabasa ng mga mambabasa at kadalasan pong nakasulat sa mas malaking titik kaysa sa nilalaman o katawan ng balita. Ngunit, ano nga ba ang dahilan ng paggamit ng ulo ng balita o ano nga ba ang tungkulin o layunin nito? Ayon po dito sa impormasyon na ito, ginagamit po ang ulo ng balita upang lagumin ang balita. Ibig sabihin, upang ibuod po ang balita. So ayon dito, ang ulo po ng balita ay nagbibigay ng maikling buod o kabuang ideya ng nilalaman ng balita. Sa pamamagitan po nito, mabilis na malalaman ng mga mambabasa ang pangunahing paksa ng balita. Pangalawa po ay upang pagandahin ang pahina. So, ang paggamit po ng ulo ng balita ay nakakatulong sa kaayusan at disenyo ng pahayagan. Dahil po sa malaking titik at malinaw na pagkakaayos ay mas kaaya-ayang tignan po ang pahina. Okay. Pangatlo po ay upang bigyang antas ang bawat balita. So, ang ibig sabihin po nito, ginagamit ang laki at disenyo ng ulo ng balita upang ipakita kung gaano kahalaga ang isang balita. Ang mga mas mahalagang balita ay may mas malaking ulo ng balita at mas kapansin-pansin na pagkasulat. Habang ang mga hindi gaanong mahalaga naman ay mas maliit po ang ulo o ang pagkasulat nito. Ngayon, dumako naman po tayo sa pagtatalakay sa mga uri ng ulo ng balita. At may mga iba't ibang uri po ng ulo ng balita at nangunguna na po dito ang tinatawag nating banner o banner headline naman kapag sa Ingles. Ayon po dito, ito po ay ulo ng pinakamahalagang balita na nagtataglay ng pinakamalaking titik at pinakaitim na tipo. So, ang ibig sabihin po nito, ito po ang ulo ng pinakamahalagang balita sa pahina. Ginagamit ito para sa pinakamataas na antas ng balita, kaya ito ang pinakamalaking titik at pinakamatapang o pinakamaitim na estilo ng letra upang agad mapansin ng mga mambabasa. Halimbawa na lamang dito sa isang pahina na ito, so ang banner headline po sa pahina na ito ay Bongbong Marcos, pang-17 Pangulo, na kung saan ito po ay nasa pinakamalaking titik at pinakamaitim na tipo. Sa karagdagang kaalaman po, kapag po sinabi nating pinakamaitim na tipo, hindi po ito literal na tumutukoy sa itim na titik, no? Itim na font. Hindi ito po ay tumutukoy sa bold na font. Pangalawa naman po ay tinatawag nating bandereta o streamer naman sa wikang Ingles. So ito po ay isang banner na tumatawid sa buong pahina. Halimbawa na lamang dito sa isang pahina na ito na kung saan motorcycle taxis pinayagan na ng IATF, na kung saan itong ulo na ito ay tinatawag po nating streamer. Dahil ito po ay isang uri ng ulo ng balita na nakahaba at tumatawid sa buong pahina. Karaniwan po itong ginagamit upang ipakita na ang balita ay mahalaga at sakop nito ang malaking bahagi ng pahina. Ang pangatlong uri naman po ng ulo ng balita ay tinatawag nating binder. So ito po ay tumatawid sa buong pahina na nasa itaas ng panloob na pahina. Halimbawa na lamang po dito sa
pangloob na pahina na ito na kung saan ang ex-justice na tagpuang naaaginas ay tinatawag po natin itong binder. Dahil po, ito po ay isang uri ng ulo ng balita na napakahaba at tumatawid po sa buong pahina tulad ng streamer. Ngunit ang pagkaibahan lamang po nila, ito po ay matatagpuan sa itaas ng isang panloob na pahina ng pahayagan. Ginagamit po ito upang pagdugtungin ang mga bahagi ng balita at upang bigyang diin ang kahalaga nito sa loob ng pahayagan. Sa madaling salita po, ang binder ay nagsisilbing paraan upang mapansin at may pakita na ang balita sa panloob na pahina ay mahalaga din tulad ng mga mahalagang balita na mababasa natin sa unang pahina. At ang pang-apat na uri po ng ulo ng balita ay tinatawag po nating kubierta o deck, bank, readout or drop head naman ang tawag kapag sa wikang Ingles. So ito po ay pangalawang ulo na bahagi pa rin ng banner na nagtataglay po ng lalong maliit na titik at naibang tipo po sa unang ulo. Halimbawa na lamang po dito sa unang pahina na kung saan sa baba po ng banner ng Japanese Forces Take Cebu, ito po ay tinatawag nating kubierta. Muli, ito po ay pangalawang ulo ng balita na bahagi pa rin po ng banner. Ngunit ito po ay nasa mas maliit na titik kumpara sa pangunahing ulo at may ibang estilo po ng letra. Ginagamit po ito upang magdagdag ng paliwanag o karagdagang detalye sa pangunahing ulo po ng balita. At may mga iba pang uri po ng balita na kung saan malalaman nyo po sa susunod na tagapagtalakay na si Ginoong Abil. At maraming salamat po sa pakikinig. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po aking tatalakayin ng uri ng ulo ng balita ayon sa estilyo at anyo. So unang-una dito ay ang malalaking titik. So ginagamit kapag gusto mong bigyan diin ang balita o ipakita ang kahalagan nito. So madalas sa main headline ng pahayagan o sa breaking news, halimbawa na lang, torch nangunguna sa paligsahan. So dito makikita natin ang headline ay nakasulat sa lahat ng malalaking titik upang agad makuha ang atensyon ng mambabasa o nakikita agad na ito ang pinaka-maimportanteng balita sa pahina. Pangalawa naman, malaki o maliit na titik. So dito ginagamit sa mga moral o normal o formal na headline. Ang unang letra ng bawat salita ay malaki maliban sa ilang maliit na salita tulad ng sa, ng, o at. Halimbawa na lang dito, magkapareho lang sila ng halimbawa. Ngunit ang mga titik na ito ay may maliit o malaki. So dito makikita natin sa torch, nangunguna ang malaking titik. Sa pangalawang nangunguna ay ang N. So sa pangatlo sa ay ang S. Sa panghuli sa paligsahan ay ang P. So mas madaling basahin kaysa sa lahat ng malalaking titik. So pinapakita nito na mahalaga ang balita ngunit hindi kasing epatic ng all caps. So pangatlo naman, pagbabang estilyo o lowercase. So lahat ng titik ay maliit o tinatawag na lowercase. So maliban sa proper nouns kung kailangan. So ginagamit sa mga modern o informal na layout. Halimbawa na lang dito, torch nangunguna sa paligsahan. So dito makikita natin sa halimbawa nito ay ang malaking titik lamang ay nangunguna sa T. So panghuli ay wala na, hindi na mamaliit na titik lamang. So dito mas simple at malinis tingnan, no? Ngunit mas mababa ang emphasis. So maaaring gamitin sa online o news o newsletter. So dadako na tayo sa uri ng ulo ng balita ayon sa anyo. So sa pang-apat, pantay kaliwa o tinatawag na flash left o pantay kanan o tinatawag na flash right. So dito sa dalawa o higit pang linya na pantay sa kaliwa o kanan, ginagamit upang magkaroon ng balanseng layout at malinaw na pagkakaayos. So halimbawa na lang dito sa flash left. Proyekto ng paaralan,
isasagawa sa bakasyon. So dito, pantay sa kaliwa kaya mas madali itong basahin. So ang unang linya ay naglalaman ng paksa, ay kalawa naman ay nagbibigay ng detalye. So halimbawa na lang naman dito ng flash right. So proyekto ng paaralan, isasagawa sa bakasyon. So dito makikita natin, pantay sa kanan, ngunit nagbibigay ng balanse o itsura, mas formal ang dating. So panglima naman ay ang drop line or step form. So dito, unang linya pantay sa kaliwa, bawat kasunod na linya ay inuurong pakanan o parang hagdan. So binibigyan din ang unang linya o sumusuporta ang kasunod. So halimbawa ng nito, ang seminar sa kabutihang asal gaganapin sa paaralang normal. So ang unang linya ay nagpapakita dito ng paksa. Ang sunod naman na linya ay detalye. So ang step form ay nagdadagdag ng visual interest o hierarchy. So pang-anim naman ay ang baliktad na pyramid o tagilo o tinatawag na sa English inverted pyramid. So dito, paikli ng paikli ang bawat linya o pababa. So nakakatulong sa pagbibigay diin sa pinaka-importanteng impormasyon. Halimbawa na lang nito, nagkamit ng unang gantimpala sa sabayang bigkas ang paaralan. So dito ay pinakamahalagang impormasyon ay ang nagkamit ng unang gantimpala. So dito ay nasa itaas na detalye o sa ibaba. So pinapakita agad ang highlights ng balita. So pang-pito, bitin pantay o hanging indentation o tinatawag na changing indentation. So unang linya pantay sa kaliwa, sumusunod na linya inuurong pakanan. So pinapakita ang hierarchy ng impormasyon. Halimbawa na lang dito, TV Patrol ay patuloy na nagseserbisyo sa sambayan ng Pilipino, abangan online. So dito pinapakita ang unang linya ay pangunahing mensahe. Siya ang pangunahing mensahe na sumusunod ay ang dagdag na detalye. So nakakatulong sa maayos na daloy ng impormasyon. So pangwalo naman ang crossline o barline o tinatawag na crossline o barline. So dito, isang linya na sumasakop sa dalawa o higit pang column. So karaniwang ginagamit sa breaking news o importanteng balita. So halimbawa na lang dito, torch bearer, nangunguna sa ASU. So dito pinapakita agad ang headline sa buong pahina na nagbibigay ng malakas na emphasize at visual na dominance. So pang-siyam naman ay ang payong o sa wikang Ingles, umbrella o skyline. So dito pang itaas na headline o bandereta na sumasaklaw sa iba pang headline sa ibaba. So dito nagpapakita ng kabuuang tema o section. Halimbawa ng ito, balita ng bayan, Torch High School nangunguna sa paligsahan. So dito madaling paliwanag, ang balita ng bayan ay parang payong na sumasaklaw sa headline sa ilalim. So dito nagbibigay ito ng konteksto sa buong section. Ang 10 naman ay ang subhead o subheaded. So maikling pamagat lamang sa loob ng artikulo upang magkaroon ng break sa mahabang kwento. So dito pinapadali ang pagbabasa at nagbibigay diin sa detalye. Halimbawa na lang nito, Torch High School nangunguna sa paligsahan, mga kalahok handa na sa sambayang bigkas. So ang subheaded ay naglalahad ng dagdag na impormasyon sa headline. So nakakatulong ito na hindi mainip ang mambabasa. So 11 naman, number 11 o tagline, teaser o kicker. Tag sa wikang Ingles, tagline, teaser o kicker.
So, dito, maikling linya sa itaas ng headline ginagamit para mabigyan ng teaser o dagdag interes. Halimbawa na lang nito, no? Handa na ang mga kalahok sa sambayang bigkas. Torch nangunguna sa paligsahan. So, dito napapansin natin ng mambabasa na ang teaser bago ang pangunahing headline. So, nakakaengganyo nun ito para basahin ang buong artikulo. So, 12 na tayo. Ang 12 naman, nakakakahong ulo o box head. So, headline na sa loob ng kahon. So, dito binibigyan diin ang kahalagaan at pinupunta sa focal point ng pahina. Halimbawa na lang nito, no? Torch High School, nangunguna sa paligsahan. So, dito nakakakuha agad ng pansin, ang kahon ay visual cue para malaman ng mambabasa na ito ay pinaka-importanteng balita. So, sa panghuli, talon, ulo o jump head. So, dito, headline na nagpapatuloy sa ibang pahina. So, ginagamit sa mga long story upang ipakita kung saan nagpapatuloy ang balita. So, halimbawa lang nito, Torch High School, patuloy sa tagumpay o tinatawag na pagpapatuloy sa pahinang 5. So, nakakatulong ito sa mambabasa na mahanap ang karugtong ng balita at hindi ito mawawala ang konteksto. Yun lamang po. Maraming salamat. Muli magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Nor Aiza Sandangan. Ngayon, ating ipagpatuloy ang aming report na continuation po sa report ni Hatia Lima, mga tuntuning tradisyonal sa pagsulat ng ulo ng balita. So, sa number 10, iwasan ang paggamit ng negatibong pandiwa. Ang ibig sabihin sa pagsulat ng ulo ng balita, huwag gumamit ng mga salitang mahindi o nagpapakita ng pagtanggi o pagkansela. Mas mainam na gumamit ng positibong pandiwa upang maging magaan at profesional ang pahayag. So, halimbawa, mali. Paligsahan sa talumpati, hindi matutuloy. Mas mainam o mas tamang gamitin paligsahan sa talumpati, pinagpaliban. At sa number 10 naman, gumamit ng mabisa at makatawag pansing pandiwa. Ang pandiwang gagamitin sa headline ay dapat malakas at buhay upang agad makuha ang interes ng mambabasa. Ang mabisang pandiwa ay nagbibigay diin sa aksyon ng balita. So halimbawa, mali. Tinalo ng Torres ang Osmeña 50-36. Ang mas tama o angkop na gamitin, pinataob ng Torres ang Osmeña 50-36. At sa number 12 naman, gamitin ang maikli at kilalang salita dahil limitado ang espayo sa headline. Dapat gumamit ng maikli at pamilyar na salita. Iwasan ang mga mahabang termino kung may mga maikli at kilalang katumbas. So, halimbawa, mali, masalitang bayang Pilipinas sa pandaigdig na palaro. Tama o maikli na gamitin, RP sasali sa Olimpiada. At sa number 12 naman, iwasan ang paghihiwalay ng pang-ukol at ang layon nito lalo na sa unang linya o avoid hanging preposition. So, ibig sabihin, huwag iwasan ang paghiwalay ng pang-ukol at layon nito. Huwag iwan ang pang-ukol na hiwalay sa layon nito, lalo na sa unang bahagi ng headline. Kailangan buo at malinaw ang kaisipan upang hindi malito ang mambabasa. So, halimbawa, paligsahan sa pamamahayag gaganapin sa Tagaytay. Tama o angkop na gamitin, paligsahan sa pamamahayag gaganapin sa Tagaytay. Sunod naman, gamitin lamang ang kilala at karaniwang ginagamit na daglat. Ibig sabihin, iwasan ang paggamit ng daglat kung hindi ito kilala ng karamihan. Mas mainam na isulat ang buong pangalan upang maging malinaw ang impormasyon. So halimbawa, CA, panauhing pagdangal sa pagtatapos.
tama at mas mainam na gamitin o malinaw, Pangulong Aquino, panauying pagdangal sa pagtatapos. Mas malinaw sapagkat buo ang pangalan na ginagamit. At sunod naman sa 15 na dito, hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng pantukoy at ng pandiwang pantulong na hango sa verb to be. So, dito, hanggat maaari, iwasan ang mga pantukoy at pandiwang pantulong sa headline writing. Hindi kailangan ang I at ang si kung hindi naman mahalaga. Ang pagtanggal sa mga ito ay nagpapaikli at nagpapahiliwanag sa pahayag. So halimbawa, mali. Si Joy, sa mali, si Joy Lina ay ang napiling punong patnugot ng horizon. Mas tama o mas angkop na gamitin, si Joy Lina napiling punong patnugot ng new horizon. Next naman, isulat ang numero o figure o isulat ang salita nito spelled out. Ayon sa pangangailangan batay sa espayong pinaglalaanan, gamitin ang M at B para sa milyon at bilyon. Kailangan dito ang wastong paggamit ng numero ay maaaring isulat ang numero bilang figure o salita depende sa laki ng espayo. Para sa milyon at bilyon, gamitin ang M at B upang makatipid sa espayo. So halimbawa, 10 milyon pondo sa edukasyon at halimbawa 3 billion budget ng lungsod. At next naman, para sa panghuli, iwasan ang nagbabagang ulo o bumping head. Ang ibig sabihin, ang nagbabagang ulo ay nangyayari kapag may dalawang headline na magkatabi. Pareho ang laki at estilo. Sapagkat ito ay nakakalito at hindi kaaya-aya sa mata ng mga mambabasa kaya dapat iwasan.